Kamusta? Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa degree, leading coefficient, at constant. Ang degree, leading coefficient, at constant ay bahagi ng algebraic expression na pag-aaralan natin sa lesson na ito. Isang example ng algebraic expression ang 3x squared plus 5x minus 12. Alamin muna natin kung ano ang constant. Ang constant ay term sa algebraic expression na walang literal coefficient. So kung may example tayo na 2m squared plus 5m plus 8, ang constant niya ay yung 8 kasi wala itong katabing literal coefficient o variables. Another example, meron tayong 3a squared plus 9a minus 15. Ang constant niya ay negative 15. Huwag natin kakalimutan yung sign kasi bahagi ito ng value ng ating constant. Dumako naman tayo sa leading coefficient. Ang leading coefficient is the numerical coefficient o yung number ng first term of the algebraic expression. So, itinatawag ding leading term yung first term. So, kung meron tayong example na 2m squared plus 5m plus 8, ang kanyang leading term ay 2m squared. So, ang numerical coefficient ng 2m squared ay 2. Siya ngayon yung tinatawag nating leading coefficient. Another example, meron tayong 3a squared plus 9a minus 15. So, ang leading term nito ay yung 3a squared. At ang numerical coefficient ng 3a squared ay 3. Sunod naman natin ay yung tinatawag nating degree. The degree is the highest exponent or power. So, pinakamataas na exponent. However, sabi, depende daw ito kung ilang variables ang meron sa isang algebraic expression. So, ang mga sumusunod ay halimbawa ng degree sa iba't ibang uri ng algebraic expression. Ang degree daw ng isang term na meron lamang isang variable ay yung exponent ng variable na yon. So, halimbawa, meron tayong 2m squared. Dahil isa lang ang variable niya na m, ang degree niya ay kung ano ang exponent ng m, which is 2. Another example is 3a to the 5th power. Again, iisa lang yung variable nito, which is a, kaya ang degree niya ay ang 5. Last example, we have 5x cubed. Again, isa lang yung variable, which is x. At ang exponent niya ay 3, kaya ang degree niya ay 3. Kapag naman ang isang term ay merong higit pa sa isang variable, pwedeng 2 or 3 variables, kailangan nating i-add yung mga exponent ng variables para makuha natin yung degree nito. For example, we have 2am squared. So, nakita natin na dalawa yung variable niya, isang a, isang m squared. So, i-add natin ang exponent ng a, which is 1, at saka ang exponent ng m, which is 2, kaya ang degree niya ay 3. Next naman, we have 3p to the 5th power, q to the 3rd power. So, dalawa ulit ang kanyang variables. I-add ulit natin ang exponents nila. 5 plus 3 is 8. So, ang degree niya ay 8. And finally, we have 5x, y cubed, z. So, dito, tatlo yung variables natin. We have x, y cubed, and z. So, i-add natin ang mga exponent nila. Ang x, exponent niya ay 1. Y is 3. At ang z, ang exponent niya ay 1. So, 1 plus 3 plus 1. So, ang degree niya ay 5. Kapag naman meron tayong algebraic expression na merong isang variable pero nag-a-appear ito sa iba't ibang terms nito, kukunin natin yung highest exponent. Example, we have 2m squared plus m minus 8. So, nakita natin na ang kaniyang variable ay m pero nag-appear siya ng dalawang beses.
kukunin natin kung ano ang mas malaking exponent ay yun ay 2. Kaya ang degree niya ay nasa 2. Next, we have 3a cubed plus a to the 5th plus 12. So again, meron siyang isang variable pero nag-a-appear siya ng 2 beses. Kukunin ulit natin kung ano yung mas mataas sa kanila, which is 5. And finally, we have 5x cubed minus x squared minus 11. Again, 2 beses nag-appear yung variable na x. Kukunin ulit natin yung mas mataas na exponent at ang degree niya ay 3. Kapag naman ang isang algebraic expression ay may higit pa sa isang variable, kinukuha natin yung highest sum of the exponent sa mga terms nito. For example, we have 2am squared plus am minus 4. So dito, dahil pareha silang may a at m, i-add natin exponent niya. 1 plus 2 is 3. Dito naman, 1 plus 1 is 2. Kaya, kukunin natin yung mas malaki, which is 3. Another example, we have 3p squared q cubed plus 3p to the 5th q to the 4th plus 2. So, i-add natin yung exponent na 2 plus 3, which is 5, and 5 plus 4, which is 9. And obviously, mas mataas yung 9, kaya yun ang kukuhanin nating degree ng algebraic expression na ito. Last example, we have 9xy squared z plus 5xy cubed z minus y cubed z. So again, i-add natin exponent. 1 plus 2 plus 1 is 4. 1 plus 3 plus 1 is 5. And 3 plus 1 is 4. So, nakita natin na yung 5 ang pinakamataas na sum, kaya yun po ang kanyang degree. Tandaan na ang degree, leading coefficient at constant ay bahagi ng algebraic expression. Tinutulungan tayo nito upang ma-identify kung ano-ano ang mga terms at exponents ng mga nasabing expression. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli!